mo, yung pagbabago po sa atin, yung dating ugali natin, ganun pa rin. Okay? Kasi po, sabi nga po ni Pastor James kanina, baptism is a public declaration. Pinakita mo sa publiko na, Panginoon, susunod na ako sa iyo. Tapos ugali natin, ganun pa rin. No? Kaya nga, I always say this, ang damit na paulit-ulit, katumbas ay, nakalimutan nyo na. Ulit. Ang damit na paulit-ulit, katumbas ay, ang hit. Di ba? Pag inulit-ulit mo yung damit mo, tapos sinuot mo ulit siya, naligo ka, sinuot mo, ang katumbas nun ho, ang hit. No? Kaya madaming tao, ganun eh. Ang dami po Kristiyano, ang baho ng Christian life natin. Bakit? Kasi nilinis na tayo ng Panginoon, inayos na tayo ng Panginoon, pero pilit pa rin tayo ng pilit ng suot sa luma nating pagkatao. Pilit pa rin tayo ng pilit. So we need to change. Galatians chapter 6 verse 1 and 2, sabi nga doon, brothers, if anyone caught you in any transgression, he, your spiritual, should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest thou be tempted. Bear one another's burden, so fulfill the law of Christ. So sa Bible po, may ugong ako, pogi. Sa Bible po, importante yung mercy ng Panginoon. Na pinakita ng Bible na ang Panginoon po, He is full of mercy. He is the ultimate example of demonstrating love and mercy. Kung sa book of John, chapter 8, verse 1 to 11, makita po natin yung kwento nito. Si Jesus Christ, nagtuturo siya, habang nagtuturo siya, may dinilang babae sa kanya. Habang may dinilang babae sa kanya, yung babae na to ay adulterous, ano ba sa Tagalog? Nakikiapid. Nakikiapid. Hindi po ako magaling sa Tagalog eh. Naalala ko po nung bata kasi ko, nung high school po ako, bumaksak ako sa Pilipino. Baksak po ako sa Pilipino, tapos baksak din ako sa English. Sabi ng tatay ko, ano ka, Espanyol? Filipino, English. Pero nakakita siya ng babae na ikiapid. Tapos dinala ito sa paan ni Jesus Christ. Tapos sinabi, Jesus, ano ang gagawin natin? Dapat sinabi ng law, batuhin siya ng batuhin, kasi mamatay siya. Then si Jesus Christ, sumulat siya sa ground. At sinabi niya kung sino ang hindi nagkamali, siya ang unang pumukol ng bato. Dinemonstrate ng Panginoon yung love and yung mercy. He is so merciful. Ang Panginoon po, He is so merciful. He is so merciful. Meron niya pong isang preacher sa Missouri na yung wife niya ay napunta sa hospital because of cancer. Tapos nung dumalaw po yung church elders saka yung church dun sa kanya, and akala ng pastor imi-minister sila or ipagpe-pray sila nung time na yun kung bakit dumalaw yung mga member. But the member pumunta po doon para sabihin na yung pastor ay fired na sa church, na pinalitan na siya. Sa kabila ng problema, masyadong unmerciful yung mga tao. Sa kabila ng pangit na nangyayari, ang hirap mag-demonstrate ng mercy. But God is different than us human beings. His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Diba? Iba yun. It was from Isaiah chapter 55 verse 7. We humans sometimes be very kind or unkind and cruel, but God is rich in mercy. It is a good thing na ang Panginoon, He is rich in mercy. Alam niyo kung bakit? Kung hindi puro siya rich in mercy, wala sana tayong kaligtasan na meron ngayon. Ang Panginoon, He is full of mercy. He is full of grace. Ayan, hello. Mas pogi yata to. Dinemonstrate ho niya yon, yung mercy at yung grace. Dinemonstrate ng Panginoon yon. At makita ho natin sa bawat buhay natin yon, na kung hindi dahil sa mercy ng Panginoon, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na kaya ka mabait ngayon dahil sa'yo. Dahil alam mo naman yung ugali mo kung wala ang Panginoon sa'yo. Alam mo kung gaano ka kachismosa, alam mo kung gaano ka kaingay, alam mo kung gaano ka kamadaya, alam mo kung gaano ka kagulang. Alam natin yon, alam mo kung gaano kaitin ang ulo mo. At dahil lang po sa biyaya ng Panginoon at sa habag ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Kaya magpasalamat tayo. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ito po ang sinabi. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sabi doon, be not conformed to this world, but be ye transformed
by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Let's all pray. Lord, Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful morning, Panginoon. Lord, ikaw po maggabay sa amin, Panginoon. Tago niyo po kasi inyong likoran, Panginoon. Babalik po namin sa iyo lahat ng mapulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 bagay lang po, no, sa verse na to. Nung camp ho, binugbog namin yung mga young people dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Pero napakaganda kasi ng verse na to. Ano, Romans chapter 12, verse 1 and 2. 3 bagay lang ang pag-aaral natin ngayong umagang ito, at promise ho, maiksi lang tayo kung hindi kayo matutulog. May nakita na akong tulog. Haba tayo. Okay? So, bawal matulog, ha? Kasi siyempre, pag natulog kayo, nadidistract ako, napapatingin ako, o antokin din ako, o gano'n. So, maiksi lang po. No, promise, maiksi lang. Alam ko po, nagugutom na kayo. Alam ko, gusto nyo habulin yung laro ng Miami ngayon. Tapos na ba? Di ba? Pero, kaya mabilisan tayo. Okay? Pero hindi dahil sa Miami, no? Wag na kayo matulog. Pag natulog kayo, wala si Miami. Okay? So, mga bagay po na dapat nating matutunan. 3 bagay lang. In view of God's mercy, sinabi po sa ibang version, I urge you. Nakikiusap si Apostle Paul, please naman mga Christian, dahil sa biyaya ng Panginoon, ano yung sinabi niya? In view of God's mercy, dapat una nating makita, we must become a living sacrifice. Become a living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. In the Old Testament, yung sacrifice po pinapatay para mabayaran yung kasalanan natin. Di ba? Ang ginagawa po niyan, kung merong yung mayayaman, kumuha sila ng tupa na napakaganda, yung pinaka-favorite nila, tapos i-offer ho yun, tapos papatayin yon. Kung medyo mahirap naman, dove, ang ginagamit ho nila, ang gagawin, ipupunas sa balat. Hindi, dove, ano tawag sa dove? Kalapating puti. No, kalapating puti. Di ba yung dove? Basta yung kalapati. Hindi ko alam kung anong klaseng kalapati. Basta kalapati puti. Pero, pinapatay po iyon. There were dead sacrifices, but we are supposed to be living sacrifice. We are supposed to give our bodies to God as a living sacrifice. Ito po ang tanong, what are you living for? What is the ultimate goal of your life? Are you a living sacrifice? Or are you living for yourself? Are we living for the Lord? Or yung gusto natin? For our own pleasures in life? Are you living to please the Lord? That's what a living sacrifice does for Christ. Nabubuhay po tayo para i-please ang Panginoon. Philippians chapter 1 verse 21. Gusto ko yung verse ito. Sinabi doon, Philippians chapter 1 verse 31, for me to live is Christ, and to die is gain. Mabuhay tayo para kay Kristo. Hindi na po hinihingi ng Panginoon na mamatay ka para sa Kanya. At kung patataasin ko po kami ng bawat sa lahat tayo dito, pwede mong sabihin, Lord, handa po ako mamatay para sa iyo. But God is not asking you to die for Him. He is asking you to live for Him. Mabuhay sa Kanya. Mabuhay sa Kanya sa eskwelahan. Mabuhay sa Kanya sa tahanan. Mabuhay sa Kanya pag nasa trabaho tayo. Mabuhay tayo para sa Kanya, hindi para sa atin. Mabiyaya po ng Panginoon. He's full of mercy and He's full of grace. Sabi niya, be a living sacrifice. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So therefore, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kung ano man yung ginagawa natin, ginagawa dapat natin to para sa Panginoon, hindi para sa atin. Para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Hindi para sa atin. Pag nagbibigay tayo ng offering, binibigay natin to para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon, hindi para sumikat tayo. Nagkumakanta tayo para mabigyan ng walhati ang pangalan ng Panginoon, hindi para makita yung talento natin. Pero minsan, pag medyo yung tunog mo, parang tinapakan na lata. Nakarinig po ba kayo ganun? Huwag naman gano'n lakasan ng boses. Diba? Diba? Alam mo, yun ang sinabi ng Bible.
Kahit ano man, kumain ka man, o uminom ka man, gawin mo lahat ito para sa Panginoon, sa kalulahati na bangal pa. So we should ask ourselves, Lord, ito bang gagawin ko? Is it pleasing to you? Lord, ito bang decision na gagawin ko? Ito ba'y magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo? That's becoming a living sacrifice. Matthew chapter 6, verse 33. Isa to sa mga verses ng ating binaptize kanina. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin yung kingdom ng Panginoon. Unahin natin. Kasi pag naging busy tayo sa pagbuo ng kingdom niya, ang Panginoon, siya din yung magpo-provide para sa bawat pangailangan natin. Siya yung magpo-provide para sa atin. Alam niyo po, meron akong maliit na, nasa church po kami ng IBCs. Alam niyo po yan. Taga-IBCs po ako. No? Siyempre, taga dito din, mahal na mahal po namin kayo. Pero, nakaraan po, pag ang church, hindi naman tayo ganun kayaman. Yung pong gusto ko sa IBC, hindi tayo mayaman. No? Meron bang mayaman dito? Wala na. May mas mayaman ba sa akin? Ha? Wala naman, di ba? So, palagi ko, ako lang naman ang mayaman dito. Wala namang ibang, wala namang mayaman sa IBC, no? Sa atin. And you know what? Alam niyo po, ang kailangan lang natin, maging busy tayo sa kingdom ng Panginoon. Meron po isang prayer at matagal na namin pinagpe-pray na, Panginoon, ikaw naman yung bahala sa church namin sa IBCs. But what we did is we just follow the Lord. No, dito po sa church, talagang wala kaming ginagawa kundi sumunod lang sa Panginoon. Kasi mahirap eh. Alam niyo po, last week may blessing kami. May nagbigay ho sa amin 500 na hollow blocks, isang dump truck na buhangin, 30 pirasong semento at mga bakal. Amen? Amen. Pag ikaw naglingkod ka sa Panginoon, sinabi nga, siya naman ang bahala sa'yo. So ano kinakatakot mo? Pag sa Panginoon ka, panalo ka lagi. Hindi naman natin ma-outgive ang Panginoon eh. Kaya ba i-outgive ang Panginoon? Hindi. Ano ba yung meron tayo? Wala. So that's why we need to be a living sacrifice. Ephesians chapter 5 verse 8. Sinabi na, for we were once in darkness. Lahat tayo dito galing sa kadiliman. Yung iba sa inyo nag-manifest. Yung darkness dumikit sa balat nyo. No, parang kami po, nag-sport fest po kami, kaya medyo, medyo maitim ng konti. Sabi, for we was once in darkness, but now you are in the light. In the Lord. Live as children of light. Huwag tayong magsumiksik sa kadiliman. Mabuhay tayo sa liwanag, mga kapatid. Living sacrifice. Mabuhay tayo para sa Panginoon, mabuhay tayo sa liwanag. Ephesians chapter 5 verse 15 to 18. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making most of the opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine that leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Ang daming sinabi sa Bible na dapat mabuhay tayo sa Panginoon. Basically, it means that we live for Him in all the ways of our lives. We need to choose His way. Yun ang ibig sabihin ng being a living sacrifice. No? Kung ano man yung decision na gagawin natin sa bawat crossroad na buhay na dinadaanan natin, lagi sinasabi ng Panginoon, piliin mo naman yung daan. Piliin mo yung daan ko. Isipin natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Dati po may sumikat na bracelet. Ang tawag doon ay WWJD. What would Jesus do? Ano ba yung gagawin ng Panginoon pag siya'y nasa situation ko? Stop living for ourselves. Huwag po tayo mabuhay para sa atin lang. Tayo mga Kristiyano na. And God is asking us to be a living sacrifice. Hindi lang dahil naasa, kundi dahil mabiyaya siya. Alam mo kung anong pwedeng ipalit lang natin? Mabuhay tayo para sa Kanya. Become a living sacrifice. Second,
Do not give in to the world. Romans chapter 12 verse 2 sabi, do not be conformed to the world. Do not be conformed any longer to the pattern of the world. Meron po tayong tinatawag na thermostats and thermometer. Alam niyo po kung ano pinagkaiba ng dalawa? Yung thermostat, siya yung nag-change ng temperature. While yung thermometer, mine-measure niya yung temperature. Okay? Yung thermometer po, usually, yun yung ginagamit ng mga bata. Pag may sakit ka, lalagay sa kilikili mo. Diba? Minsan sa bibig. Yun yung ginagawa. Kaya paano kayo, no? Pag sakit. Buti walang putok yung mga bata. Kung may putok yan, ang hirap na. Diba? Pero yung thermostat, usually, pumakita nyo ito sa aircon. Sa aircon ng mga sakyan. Ito yung iikot mong gano'n kung hanggang saan lamig lang ang gusto mo at babalik-balik mo. Makita niya sa sakyan, yung pag meron kang fan, 1, 2, 3, 4, tapos may ina-adjust ka na lamig. Ang tawag ko doon, thermostat. Tayo mga Kristiyano, hindi po dapat tayo thermometer, but suppose we are thermostats. We are thermostats. Because the way of the world is different from God's way. Obvious naman yon. Yung thinking ng mundo, carnal. It is sinful. It is the way of sin and pleasure. Diba? Ano sinasabi ng mundo? Ano sinasabi ng mundo? Huwag kang magpapaisa, huwag kang magpapagulang. Kaya sinabi ng Bible, pag nasampal ka, bigay mo yung kaliwa mo. Kaya niyo yan? Hirap pala nun. Alam mo, ang Panginoon talagang ibang klase siyang magturo. Hindi ko po mag-gets yun talaga hanggang ngayon. And I'm praying to the Lord, wag mo akong padadaanin sa ganitong sitwasyon kasi baka hindi kita masunod. Diba? Kasi inutos naman niya talaga yun eh. Pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Is anyone here so mature, super mature, and willing to follow the Lord and obey the Lord na pag sinampal yung kaliwa mo, Lord, ito pa isa. Kaya Pastor James, iba. Pag sinampal ka sa kaliwa, ito ang kanan. Medyo naman, sinabi na, iba yung kasing sinasabi ng mundo, iba yung dinidictate ng mundo sa atin. Relationship. No, even sa relationship. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Mas isipin mo yung partner mo, don't be selfish. Pero sa atin, di ba, ano tinuturo ng mundo? Selfishness. Meron tayong property mentality. Ano yung property mentality, Pastor? Yung pag girlfriend mo yung isang tao, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Pwede ka na maglagay ng fingerprint sa kanya, pwede mong hawakan yung ano gusto mong hawakan. Alam mo, mali yan eh. Pero yun ang tinuturo ng mundo. Iba yung gusto ng Panginoon sa gusto ng mundo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, do not be conformed. Huwag mong gayahin. Huwag mong gayahin. Yung sinasabi ng mundo. Huwag nating gayahin yung system ng mundo. Alam niyo po, isang gustong-gusto ko sa isda. Ang isda, nasa maalat yan, na dagat, nasa dagat yan. Pero pag kumain ka ng isda, hindi maalat. No? Hindi mo na, meron ba dito nakakain isda, tapos hindi mo na inaasinan? Ay, ang alat. Samantalang napakaalat yan. Nabuhay sa alat yan. Pero wala kang makitang isda. Palagay ko, kaya ictus yung sign, Pastor, dahil doon. Pag-connectin natin. Kaya ictus, isda. Palagay ko yun eh. Di ba? Dapat ganoon tayo. Kahit na magulo yung mundo natin, tayo tumatayo pa tayo sa pag hindi natin sila ginagaya. Hindi natin ginagaya. Kung nagugulangan sila, hindi tayo nakikipaggulangan. Kung nanchichismis sila, hindi tayo nakikichismis. Hindi pa tayo may mga radar. Alam mo yan? Bawal ho. Huwag natin gayahin yung ginagawa ng mundo. It's a different. Napakahirap po nun. God is so merciful. Huwag natin gagayahin yun. John chapter 3 verse 19. This is the verdict. Light has come into the world, but men love darkness
instead of light because their deeds were evil. Huwag natin gayahin yung mundo. John chapter 15 verse 19, if you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That's why the world hates you. Tinawag na tayo ng Panginoon out of the world. Naalala ko lagi sinasabi ni Pastor Gavino, ating mahal na pastor. Sabi niya, meron daw isang batang pastor, kinausap yung matandang pastor. Sabi doon sa matandang pastor, "Hoy, pastor na matanda." Sabi niya ganoon, "Bakit pa preach ka ng devil, Satan na ganyan?" Sabi ng bata, siyempre rapper, mga bata, di ba? Preach ka ng devil, Satan yan. Ako ni minsan, hindi ko pa nakakasalubong yung devil na yan. Ganun, pastor. Sabi ng matandang pastor, "Paano mo makakasalubong? Nasa balikat mo. Nakaukyabit." Diba? Paano makakasalubong? Kasabay mo naglalakad. Sabi, ang mundo, ayaw niya ng gusto ng Panginoon. So do not conform to the world. Galatians chapter 3 verse 22, but the scripture declares that the whole world is a prisoner of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe. And there is only escape. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world of the Father is not in him. Uy, pag masyado nating minamahal ang mundo, wala daw tayo sa Diyos. So, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of the eyes, the boasting of what he has does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Amen. Sabi, yung mga taong sumusunod sa mundo, they will pass away. Pero kung ginagawa mo yung gusto ng Panginoon, you will live forever. You will live forever. We must not give into the world or worldly ways. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ways ng mundo, it will kill our faith. Yung ways ng mundo, tinatanggal tayo sa focus sa Panginoon. Kasi iba nga siya eh. So, imbis na nagagawa natin yung ways ng Panginoon, dahil nakatingin tayo sa mundo, naiba yung lakad natin. Naiba yung lakad natin. So don't give in to the world. We must be the light in this dark world. We must be thermostats, regulating the temperature instead of letting it regulate you. Dapat maging thermostats tayo. Hayaan natin tayo mag-regulate ng mundo kaysa tayo nire-regulate ng mundo. Third, become a living sacrifice. Don't give in to the world. Change our thinking. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to prove what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Hindi lang pala maging buhay na sacrifice tayo, hindi lang wag tayong mag-give in sa mundo, kundi kailangan din nating baguhin yung pag-iisip natin. Instead of being a conformist, we must be transformist. No? Wag tayo mag-conform. Maging transformist tayo. But this won't happen hanggat hindi natin natatransform yung mind natin. And the key to all actions in life is the mind. Because Proverbs chapter 23 verse 7, as he thinks in his heart, so is he. Kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yun ka. Kaya ang ginagawa ng diablo, kung ano nilalagay sa isip mo, sinasabi sa'yo, mahina ka. Sinasabi niya sa'yo, talunan ka. Sinasabi niya, hindi ka makakabangon. Sinasabi niya, hindi ka nagagaling.
Pero iba yung sinasabi ng Panginoon. Huwag nating isipin yung iniisip, ng pinapaisip sa atin ng diablo. Merong isang nabasa akong quotation. Ito yung sasabi niya. The doing will never be right until the thinking is right. Our thinking brought us to where we are today, and our thinking will take us to where we will be tomorrow. Kung ano yung iniisip natin, doon tayo dadali nun. Psalm chapter 119, sinabi nun, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Alam niyo po, sino magsasabi dito na prayer can change your life? Taas ng kamay. Pastor, prayer will change your life. Meron ba? Pastor, mag-pray ka na mag-pray, babaguhin ka ng Panginoon. Ha? Ito ba yan? Alam niyo po, ang prayer, it is a good antidote for pag may sakit, pag meron kang kailangan. Pero pag gusto mong magbago, hindi po prayer ang salita. Hindi po prayer ang sagot. Hindi ko po minamaliit ang prayer. Okay? Nagpe-prayer meeting po kami. Pero nakakita na po ba kayo ng flyers? No. Flyers. Ang flyers, so napakagad ng pangkat niyan. Sa Tagalog, flais. Okay. Sabi ni Daniel kasi, flyers, ano yun? So, flais. Napakagad ng tool po niyan. Pangkat, pang-twist, pang-ikot. Tama? Napakaganda niyang flais na yan. Napakagandang tool ho niyan. Ako po, may flais ako. Kasi lahat ng handyman, kailangan may flais. No? So, kung may flais ka, napakaganda niyan. Pero kung gusto mong bumutas ng wall, hindi flais ang kailangan mo. Ano kailangan mo? Drill. Ang butas. Tama? Na-gets siya? Ang prayer po, napakagandang tool niyan. Pero kung gusto mong mabago ka, mabago yung pananaw mo, hindi po prayer ang sagot. The Bible says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Mag-dwell po tayo sa salita ng Panginoon para mabago tayo. Di ba? Ano ba sinabi? And you will know the truth. And the truth shall set you free. Hindi naman prayer. Madami sa atin, masyado tayong busy copy-pray. Nakakalimutan natin magbasa ng Bible. Now you're asking why? Why ganun ka mag-respond? Sabi nga nila, kung yung baso, pinuno mo yan, pag tinabig mo yan, kung ano yung laman yan, yun ang tatapon. Ano ba yung nagpupuno sa atin? Salita ng Panginoon. Dapat. Para pag natabig tayo, pag dumaan tayo sa bagyo ng buhay natin, ang tatapon salita ng Panginoon. Unless we take care of God's Word, unless we hid it in our heart, malabo po tayong mabago. Malabo. Malabo ang pagbabago. I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you. Hindi po tayo makita ng tao na nagkaroon ng freedom because of prayer. Pero nakikita ka ng tao na nagbasa ng salita ng Panginoon, tapos nabago siya. Kaya dapat pahalagahan natin yung salita ng Panginoon. Meron pong isa pang kwento, this is from Dr. Tika. Mahal na mahal ko. Si Dr. Tika, hindi na ano yung kwento niya, hindi na uubos eh. Meron isang bata, lumapit siya sa tatay niya, sabi niya, Tay, bakit ba basa pa tayo ng basa ng Bible? Eh, hindi ko na maintindihan kung ano sinasabi ng Bible. Ano ba yung nangyari sa akin? Sabi niya gano'n ng bata. Sabi ng tatay niya, pumunta ka sa bodega, merong lumang basket doon, sumalo ka ng tubig. Ang ginawa ng bata, pumunta sa bodega, kinuha niya yung basket na luma na puro dumi, tapos sumalok siya ng tubig. Tapos nung papalapit sa tatay niya, nakita niya, dahil basket yon, ang nangyayari, tumatapon yung tubig.
So, balik ulit siya. Sumalok siya ng tubig. Tapos lumakad siya. Uy! Balik ulit siya. Sabi niya, niloloko ko ng tatay ko. Paano ako makakasalok ng tubig kung basket ang gamit ko? So, bumalik siya sa tatay niya. Sabi niya, Tay, pinagsalok mo ako ng tubig sa basket. Wala naman. Ano ka ba? Trip mo ba ako? Ganun. So, what his tatay says, sabi ng tatay niya, alam mo, feeling mo hindi ka nakasalok ng tubig, pero tignan mo kung ano nangyari sa basket. Sabi ng bata, luminis tayo. Ganun din yung ginagawa sa atin ng salita ng Panginoon. It will wash you. It will cleanse you. Napaka-importante po ng salita ng Panginoon. Napaka-importante ng Bible. I'm not against technology. I preach with my iPad. So I'm not against technology. I'm not against technology. What am I saying is, sometimes masyado tayo nag-involve sa technology na nakakalimutan natin buksan yung Bible natin. Pagising mo na umaga, ano una mo tinitingnan? Text. Mali ka, pastor. Status sa FB. You forgot. Then, magtatanong tayo bakit nagkakaganto yung buhay natin. Hindi natin binibigyan ng pakalagaan yung salita ng Panginoon. Kaya tayo pumapalpak. Sabi ni David, Lord, para hindi ako magkasala, para hindi ako sumablay, itatago ko po yung salita mo sa puso ko. Before we sleep, ano yung huli natin tinitignan? Flash of plans. FB. Sa akin, sneakers beater. Bago matulog. Tapos magtataka tayo, bakit tayo sumasablay? We have forgotten what is more important. Nakalimutan natin na para pala mabago tayo, kailangan yung salita ng Panginoon, hayain natin yun yung mag-consume sa atin. Then it will change us. Ako po, every Sunday, si Tito Bing, pag nag-scripture reading siya sa church namin, lagi sa may sinasabi, dala nyo ba Bible nyo? Tapos pag meron mga walang dala, ang sagot niya, consistent kayo na walang dalang Bible. Ayo, are we consistent? Do we even care to bring our Bibles every Sunday? Pastor, may PowerPoint naman eh. Hindi, ang pinag-uusapan natin kung binibigyan mo ng halaga yung salita ng Panginoon. Bakit yung cellphone mo? Nagagamit mo ba yan pag Sunday, pero bakit dala mo? Pero yung Bible, pastor, nasa cellphone. Alam niyo po, ako, naniniwala ako, okay lang po yun. Pero minsan, kahit nasa cellphone, hindi mo nga binubuksan eh. Sinabi mo lang na nasa cellphone. We need to let God and let His Word work in us. We need to use the right tool for us to be changed. And that is His Word. His Word. Salita ng Panginoon yung magbabago sa atin. Alam niyo kung bakit? I share this to worship, the worship team. Usually, ang church, ganito, may kanina, nagpakanta kami ni Pastor Paul, tapos kayo, pa kayo, naansan kayo. Diba? Naansan kayo, kumakanta kayo, tapos mamaya, pag yung pastor, nagpa-offering, magbibigay kayo ng offering, pag yung pastor nagpa-invite, mag-invitation kayo. Ganun nagiging setting natin. Ang nagiging mentality natin, ganito. You are audience, and we are the performers. Entertainers. Hindi ho ganun ang church. Hindi ho ganun, mali po yan. Ang church po natin, isa tong malaking stage. At lahat tayo, dapat nabubuhay para doon.
Punta sa Kanya. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies to God as a living sacrifice, holy, acceptable to Him, which is your spiritual act of worship. Be not conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Malalaman mo lang yung good, yung acceptable at perfect will ng Panginoon pag binago mo yung laman ng isip mo. Pag nilagay mo ng salita niya, yung laman ng isip mo. That's why sometimes we're so messed up. And even, alam mo, minsan kami ganun eh. Kahit pastor, minsan napapagod kami sa ginagawa namin, tapos nakakalimutan namin, mas importante pala yung salita ng Panginoon. Alam niyo po, pag gano'n yung nangyayari sa buhay namin, alam kagad namin, kasi lahat ng desisyon namin sablay. Kahit pastor pa kami. Alam namin yon, na nakalimutan namin mag-devotion ng araw na yon, na nakalimutan namin i-hide yung salita ng Panginoon sa puso namin pag yung bawat desisyon na ginagawa namin sablay. Will let God's Word transform you. Will let His Word transform you. Lord, Heavenly Father, we want to thank you for this morning. Thank you po sa salita mo, O Diyos. Panginoon, dalangin ko po na ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin. Hayaan niyo po na yung salita mo mag-transform sa amin, Panginoon. I ask everyone to please stand. We will continue to pray. Hindi po tayo magtatagal. Hindi po ako kilala niyo ako, no? Hindi ako mahaba magpa-invitation, but if God is speaking to you this morning, I don't know kung saan, but if God is speaking to you, will you let God work in you this morning, and will you settle that to the Lord this morning? God is speaking to you. I want you to come here at the front ngayong oras na ito. Come on, and let's continue praying with the Lord. Hindi po tayo magtatagal. If God is speaking to you, pwede bang ilapit mo sa Panginoon ngayong oras yan? Hindi tayo magtatagal. If God is speaking to you, will you come? Come on, God bless you. God bless you. God bless you. Let God transform you. Let His Word transform you. Amen. God bless you. Lord, Heavenly Father, we want to thank you for this morning. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Salamat, Panginoon, and let your word transform us, Panginoon. Let your word transform us, Panginoon. Hayaan niyo po bigyan namin ng halaga to, Panginoon, sa buhay namin for us to be changed. For us to be changed, Lord. Lord, nilalapit niyo din po sa iyo, Panginoon, yung bawat kapatid ako na ito sa harapan, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po yung nilapit nila, Panginoon, but I pray that you continue to minister to them and work in their life. I pray, Father, to let them understand that taking care and loving your word is more important than anything else, Panginoon. Kagaya po ng isang sanggol, Panginoon, hayaan niyo pong magkaroon kami ng hunger, Panginoon. Sa salita mo patuloy, Panginoon. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lahat po na ito nilalapit namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.